So maghanda na po tayo para pag-start po ng ating worship service po. Ating pong call to worship ay matatagpuan sa Psalms 31, 19 to 24. It says, "How abundant are the good things that you have stored up to those who fear you, that you bestow in the sight of all and those who take refuge in you. In the shelter of your presence, you hide them from all human intrigues. You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Praise be to the Lord, and He showed me the wonders of His love when I was in the city under siege. In the alarm I said, I am cut off from the sight, yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. For the Lord is His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him, but the proud He pays back in full. Be strong and take heart, all of you who hope in the Lord." Let us pray po. Heavenly Father God, thank you po sa araw na to, Lord God. Thank you po sa buong week, sa araw-araw po, Lord God, na nandun yung pagpapala mo, pag-iingat mo, at ang grasya mo, Panginoon. Maraming salamat sa oportunidad, O Lord God, dahil nandito kami sa inyong dwelling place, O Lord God, sa inyong tahanan, Panginoon, upang sambahin ka, dakilain ka, purihin ka, Panginoon. Ama, nakikita mo po, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa. Pakisaya sa atin po ito, Panginoon, at maging tunay na dalisay ang aming puso. At kung ano man po yung mga hadlang, Panginoon, humihingi kami sa inyo ng tulong at kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkakasala namin, Ama. Panginoon, samahan po kami ng inyong banal na Espiritu at mga anghel para sambahin ka at purihin ka, Panginoon. At ang lahat po, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong gabay na ang lahat ng itatayo mo sa harapan ay maging maghamit mo, Panginoon, para sa iyong kaharian, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Lahat po ng papuri ay sa iyo. Ito ang aming dalangin sa inyong matamas na pangalan ni Jesus na ang tagapagligtas. Amen. Nihiling ko lahat po na pwede po tayong tumayo lahat at yung pwede sa likod, baka pwede mag-move forward at patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at isa na naman pong araw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo magkasama-sama, hindi lamang hindi lamang sa magkikita-kita lang tayo, kundi makakasama natin ang Panginoon, makakapakinig tayo ng salita na mula sa Kanya at sama-sama tayong magpupuri at magbibigay ng praise sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako. Tayong pong lahat ay bigay natin ng pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a breakthrough for more worth than gold, so refine me, Lord, through the flames. I will bring praise, I
against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We give you all the praises and the glory, Panginoon. Dahil karapat-dapat, dapat ka sa aming mga papuri, sa salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na buhay na sa aming pupurihin at sasamba. Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin na walang kapantay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli kami ay magkakasama upang magpuri, upang maitaas ka, at upang kami ay makapakinig din ng inyong salita, Panginoon. Sa oras na ito, O Lord, salamat po dahil alam namin, Lord, na kasama ka namin. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Samahan mo po ang lahat na naririto. Gayon din, Lord, yung mga kapatiran pa namin na paparating na. Ikaw ang siyang mag-ingat din po sa amin. Nang magkasama-sama kami na magpupuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, atin pong patuloy na awitan ng Panginoon. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down.
Ikaw lamang ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, O Lord. Kaya nga po, O God, patuloy ka naming pupurihin na sasambihin, patuloy na ikaw ang siyang itataas namin sa aming mga buhay. Karapat dapat ka lamang po sa aming mga papuri at pasasalamat. Let's continue worshiping the Lord. I
Praise the Lord. Hosanna in the highest. Lord, you are great, and we declare your glory in our midst. We we want to praise you not because we are good, not because of our own will only, but because we are drawn to be amazed by you. Lord, sana nga po, ito pa rin ang patuloy namin na nagiging tibok ng aming puso. Lumipas man ng mga taon, mga dekada. Humaba man, Panginoon, ang aming lakbayin sa buhay na ito. But may our heartbeat sound the same. And it beats for you. Na sana, Panginoon, sa tinagal-tagal ng panahon, tuloy pa rin ang iyong pagkamangha sa iyong pangalan. Tuloy pa rin na dinadakila namin ng iyong kagandaan. O Diyos, dahil sa dami po ng mga pangyayari sa paligid, mga kaguluhan, mga kasamaang mga nababalitaan namin at nakikita, at miski nararanasan namin mismo, O Diyos, sana hindi nawawala, O Diyos, ang unang pag-ibig namin sa inyo. Sana hindi nawawala ang pagkamangha namin sa inyong kadakilaan, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, inyong pagliligtas sa amin. Kapag naririnig namin ang iyong pangalan, O Diyos, tumitibok ang aming puso. Papalundag kami. At inaasam namin na makilala ka pa. Inaasam namin na makagawa kami ng mga bagay na ikakalugod ng aming hari. Na may alay namin ang bawat segundo, bawat oras ng aming buhay na hindi naaaksaya, hindi nagkakaroon ng kabuluhan sa ilalim ng iyong paghahari. O Diyos, nawa nga po, patuloy ka namin sambahin. Patuloy ka namin dakilain sa aming buhay. Salamat, O Diyos. Salamat dahil hindi po imposible ito dahil sa inyong pagpapalakas sa amin, sa inyong biyaya sa amin, O Diyos, sa inyong paghawak sa amin habang kami patuloy na nagtitiwala, lumalakad kasama ka. Salamat po. Tinataas namin, O Diyos, ang aming nilalapit namin ang aming mga sarili sa inyo at hinihiling namin ang patuloy na pagkilos sa aming buhay. Patuloy na pagpapakita niyo sa amin ang inyong kalooban, kung anong inyong kabutihan na nais naming maranasan. At sa inyong kalooban din, Panginoon, amin ding masundan, amin ding masunod, amin ding magawa sa aming buhay ang inyong kalooban. Nais din namin, Panginoon, na patuloy ninyo kaming turuan. Patuloy niyo pakita sa amin ng aming mga karumihan. Ang aming mga pagkukulang nang maihingi namin sa inyo ng kapatawaran. Aming mga kasalanan na hindi namin mabitawan o patuloy pa rin kami nahuhulog o pag nalilingat kami, bumabagsak kami roon. O Diyos, alam po namin, Panginoon, kung gaano karumi ang kasalanan dahil ito po, O Diyos, ito po ang naging dahilan ng inyong pagbaba, ng inyong pagkamatay. Ito po ang naging kabayaran ng inyong buhay, ng inyong dugo. Ngunit naniniwala din po kami, Panginoon, at sinasabi niyo rin po ito nang dahil din sa inyong kamatayan, dahil din sa pagdalak ng inyong dugo, may katiyakan din sa pagpapatawad sa amin. Na kahit ano pa mang dumi, kahit ano pa mang dilim sa aming puso ay kaya ninyong alisin, kaya ninyong pawiin, kaya ninyong patawarin, O Diyos. At tinihingi namin ang lahat ng kapatawaran. Inihingi din po namin ang inyong pagkilos sa aming puso, aming isipan sa aming buhay, na linisin kami, O Diyos, baguhin kami. Ang patuloy kaming himukin
na sumunod sa inyo at ang inyong banal na Espiritu na nananahan sa amin ay palakasin kami, turuan kami, at siya mismo, kayo mismo sa inyong kapangyarihan ay baguhin kami, O Diyos. Ay wala po kaming kakayanan sa mga espiritual na mga bagay. Wala po kaming kalakasan sa pagsunod sa inyong kalooban dahil sa aming kahinaan, O Diyos. Ngunit sa iyong biyaya, yung dakilang biyaya, walang imposible, O Diyos, na mabago kami. Walang imposible na ang inyong kalooban ay maging aming kagustuhan. Ang inyong mga plano ay siyang aming aasamin. Ang inyong mga katuruan ay aming ipapamuhay, O Diyos. Tulungan niyo po kami na maging kagaya ng wangis ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, ganoon din po aming panalangin sa aming mga pamilya na sana ang bawat mahal namin sa buhay ay makita rin, masulyapan din, O Diyos, ang inyong kadakilaan. Makita rin nila, Panginoon, na kayo ang aming tanging pag-asa sa buhay na ito. Na sa inyo din ang gagaling ang lahat ng mga aming inaasam na pangangailangan. Na kahit ano pa man, O Diyos, na aming pagsusumikap, kahit ano pa man ang aming pagpapagod, sa inyo po nang gagaling lahat ng ito. Sa inyo po, Panginoon. At maging aming kakayanan, sa inyo rin po nang gagaling. At tulungan niyo po kami bilang isang mga tahanan, mga pamilya, Panginoon, na magkaisa sa paglilingkod, pagsamba, pagpapasalamat sa lahat ng aming natatamasang biyaya mula sa inyo. Nagawing prioridad sa aming mga buhay ang pagkilala, pagsamba, paglingkod sa inyo bilang isang pamilya na mula sa mga ama, sa ina, hanggang sa mga anak at sa mga iba pang mga kasamahan sa bahay, maging malinaw sa aming lahat na ang tinitibok ng pamilya namin, mga pamilya namin, mga tahanan namin, ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. O Diyos, maging ang aming mga pangailangan ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Mga karamdaman sa aming mga pangangatawan, mga kabiguan ng aming mga puso, at mga kawalan ng pahinga ng aming mga pag-iisip ay inilalatag namin lahat sa inyo. O Diyos, pawiin niyo po ito. Pakalmahin niyo po ang aming mga puso. At patatagin niyo po, O Diyos, ang aming pananampalataya nang patuloy kaming kumapit sa inyo at magtiwala sa anumang pagkakataon. Salamat, O Diyos, dahil ang inyo pong kalooban ay sa amin at sa aming mga anak, sa aming mga buong tahanan. Nais niyo po ng buong mga tahanan ay makaranas ng iyong pagliligtas, ng iyong biyaya. At ito po din ang aming ninanais, O Diyos. Salamat din po ng patuloy, Panginoon, sa inyong biyaya sa aming simbahan. Patuloy po kayo nangunguna, nagpapastol. Kayo ang aming gabay, kayo din ang aming direksyon. Kayo rin ang aming kalakasan patungo sa aming direksyon. O Diyos, patuloy namin kayong sinasamba bilang isang katawan. Patuloy namin kayong paglilingkuran. Ito ang nais namin. Ay ang aming hiling, O Diyos, ay buhos niyo rin po ang iyong pagpapala sa bawat isa at bilang isang katawan. O Diyos, pagtibayin niyo po ang bawat bahagi ng katawang ito. Palalimin niyo po sa pagkilala sa inyong salita. At palaguin niyo po ito ayon sa inyong mga biyaya, ayon sa inyong kalooban, nakadisenyo sa inyong kalooban, Panginoon. Na sama-sama kaming lalago at nakatuon sa aming Panginoong Jesus. Nang sa ganon, O Diyos, ang maging kagamit-gamit ang aming mga kalakasan, aming mga kakayanan, ang aming mga pag-aari, ang aming mga ginagawa, O Diyos, ang aming mga ministeryo, ang aming mga pagsasama-sama at mga panalangin para sa pagpapahayag ng iyong kaharian, pagbabahagi ng iyong ebanghelyo, pagpaparanas sa maraming tao kung gaano kabuti ang aming Diyos. Salamat po, O Diyos, na patuloy niyo kaming binibigkis
Salamat sa pagbibigay niyo po ng mga lingkod ninyo na patuloy niyong ginagamit na walang ibang hangad, Panginoon. Ang nais lamang ay mailwalhati ang inyong pangalan sa kanilang paglilingkod, sa kanilang mabababang loob, sa kanilang patuloy na pag-alay ng kanilang oras, ng kanilang kakayanan, kanilang buhay, Panginoon. Tumbasan niyo po, Panginoon, o balikan niyo po, hindi naman po namin kayang tumbasan ng iyong biyaya. Ngunit punuan niyo po, O Diyos, ang aming mga kakulangan. Punuan niyo po, Panginoon, ang mga nawawalang kalakasan, ang mga nauubos na oras, ang mga pasensya namin, Panginoon, na numinipis, ang mga kalakasan namin, Panginoon, na minsan ni nagkakasakit kami, O Diyos, mula sa bawat naglilingkod hanggang sa kahit sino pa pong maliit na mga batang miyembro, Panginoon, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Panginoon, ito po ay aming pagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na hindi namin kayang bayaran at hindi nyo rin naman hinihiling na aming bayaran, Panginoon. Ngunit aming namnamin, aming ipamuhay at aming ipamahagi sa marami pa pong mga nangangailangan ng pag-asa ng aming Haring si Jesus. O Diyos, salamat po na bilang isang simbahan ay meron kaming pagkakataon na sambahin ka, paglingkuran ka, at patuloy na maranasan ng iyong biyaya sa aming simbahan, sa aming kapatiran, O Diyos. Patuloy namin itinataas din ang aming mga komunidad at aming bansa at aming buong mundo. Patuloy kayong kumilos sa aming kapaligiran, O Diyos, ng iyong kalooban ng maghari. Sa kabila po ng napakaraming mga pangyayari, sa kabila po ng mga ang dami-daming mga boses o mga ingay, ngunit tiisa lang po ang totoong mahalaga, ang inyong boses, ang inyong kalooban, ang inyong paghahari. Na hininiwala kami at patuloy na nagtitiwala, O Diyos, na darating ang panahon ng inyong pangalan lamang ang nag-iisang kikilalanin ng bawat isa. Ang lahat ng dila ay sisigaw, magsasalita at aawit ng iyong pangalan, O Diyos. At kami ay kumikilos patungo, Panginoon, sa direksyon na yan. Salamat po dahil bahagi kami ng pagkilos ninyo. Let your kingdom come, Lord. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Mangusap po kayo sa umagang ito, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong mensahero. Alam po namin, O Diyos, na patuloy niyo pong siyang kinikilusan. Patuloy po kayong nagbubuhos ng biyaya sa kanyang buhay at sa kanyang puso. At kami, Panginoon, ay makikinig ng may pag-abang sa inyong pagkilos, na may pag-asa ng iyong mabubuting salita, na magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pananampalataya, sa aming mga responsibilidad, sa aming araw-araw na paglakad sa mundong ito, kasama ang aming Diyos. Mangusap kayo, Panginoon, at kumilos sa aming mga puso at buhay. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Papasalamat tayo sa ating Diyos na biniyayaan na naman tayo na isang magandang araw upang tayo ay sama-samang makapanambahan sa Kanya. Na kanina pa lamang sa ating mga papuring awit ay talagang dama na natin yung pagpapala ng Diyos na habang siya ay ating pinapapurihan at dinadakila dahil sa kanyang kabutihan po at katapatan sa ating buhay. At tayo din ay nakiisa sa pananalangin ng ating pastor na talagang buhos po yung damdamin, lalong-lalo na dun sa mga kaganapan po sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, sari-saring mga pagsubok, hamon, at mga suliranin po na nagiging dahilan ng ating marubdob na pagtawag at pagpapakumbaba
sa ating Diyos, mga kapatid. At ngayon po ay ipagpapatuloy natin yung tema natin para sa buwang ito na about our journey, no, bilang Kristiyano. Sayang at hindi namin na panood ni Kuya Ben yung mga naunang mensahe po, no. Pero nagtitiwala tayo sa Diyos na tayo ay mapapagpala muli katulad nung una at ikalawang linggo sa kanyang mensahe. Nakita ko yung aking sasakyan. Kumbaga, 105,000 kilometers na pala. Yung nilakbay nito, mga kapatid. Malayo-layo na rin. No. Kung ang circumferensya ng mundong ito ay 40,075 kilometers, nalibot ko na ng 2.5 times pala itong mundo. Sa pamamagitan ng 105,000 kilometers. Malayo-layo na rin. Maraming kwento dun sa aking pagmamaneho. Minsan nakakatakot, minsan nakakatawa, minsan nakakahiya. Nandyan yung minsan ihi ka na pero hindi ka makababa. No? At minsan naman ay nayayamot ka dahil sa sobrang trapiko. Sa biyaya po ng Diyos ay wala naman nangyari sa akin na ikinapahamak ko or nagkaroon ako ng injury. Maliban doon sa isang pangyayari na ako yung binangga talaga nasira yung harapan ng sasakyan ko. So, I am thanking the Lord dahil yung 10 years na yon, nakita ko yung paggagabay niya, pag-iingat, pati yung provision, maging doon sa periodic maintenance para maalagaan ko yung sasakyan, magamit ng walang problema. Ang lahat po ng iyon ay ang ating Panginoon, maging sa pag-iingat habang ako'y nagmamaneho kasama ng mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan, ay talagang ang Lord po yun. No? Lalo na yung pag-uwi namin ng gabi, na medyo mahirap po para sa isang elder na katulad ko. Ang Lord po yun. Napapaalalahanan ako na ang buhay ay isang journey rin eh. Isang paglalakbay. Lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano, malinaw ito eh. No? Alam mo kung kailan nagsimula yung journey mo at alam mo rin kung saan patutungo itong paglalakbay na ito. Dapat malinaw po sa atin ito mga kapatid. Otherwise ay hindi magiging makahulugan o makabuluhan ang buhay natin sa kasalukuyan bilang mga pilgrims, bilang mga naglalakbay sa mundong ito. At ngayon nga po ay titignan natin yung temang ito, yung ating pagiging, yung ating journey. At papamagatan po natin ito na the God-ordained Christian journey. The God-ordained Christian journey. Yung ating paglalakbay na ang Diyos ang nagtakda, mga kapatid. At pagbabatayan natin, ang unang Pedro, 1 Peter chapter 1, 1 hanggang 21. 1 hanggang 21. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Nakapagpahinga na tayo siguro. Dito po natin ibabase yung ating tema. At babasahin ko po ito sa New King James Version. Wala pa sa Elder Book? Wala pa? Basahin ko po. Verse 1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away,
reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen, you love. Though now you do not see him, yet believing, you rejoice with inexpressible joy, inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you, searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow. To them was revealed that not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the times of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. May God, the Lord, bless us in His Word sa ating pakikinig sa Kanya. Tayo po yung makakaupo na. Tingnan po natin dito yung tatlong journeys ng isang Kristiyano. No? Yung present journey natin ngayon. Mga kapatid, sana po aware tayo rito na we are on a journey. Tatlong bagay po yung makikita natin dito. Una, it is a journey with God. Ito ay journey with God. Dama natin sa prayer kanina ni Pastor Kit na talagang kailangan natin ang Diyos eh. Sa bawat araw ng ating buhay eh. Kailangan natin yung talagang lumakad na kasama niya eh. I was reminded of Enoch. Alam niyo po si Enoch when he was 65 years old. 65, mga senior na. No? He decided to walk with God for 300 years. No? Enoch walked with God for 300 years. At pagdating do sa age 365 niya, sabi po ng Bible, hindi na siya nakita. Kasi kinuha na siya ng Lord eh. No, dahil ang Lord ay nalugod sa kanya. For without faith, it is impossible to please God. Sabi po ng Bible. So kung ikaw ay naghahangad na ayaw mo ma-experience yung physical death, simulan mo na lumakad kasama ng Diyos. No? Biro lang po. It is a journey with God. No?
God's calling of believers to a life of sanctification by the Spirit through the salvation work of Christ. Ito yung sa 1 hanggang 5. Makikita po natin, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Makikita natin the triune God, yung work po nila sa atin, lalo na sa ating kaligtasan. Na una, yung the Father's election. Pinili tayo, no? Sabi nga doon sa Ephesians, even before the foundations of the world, sabi po, no? God already chose us. So yung pagpili ng Ama, the election of the Father, and then the Holy Spirit sanctification. Ano po, ano yung ginagawa ng Holy Spirit? Bakit ka na born again? Kinonvict ka, no? Talaga na nangusap sa iyo, nakita mo yung pagkamakasalanan mo, and that led you to the cross, to the Lord Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya yung namatay. Siya yung naging substitute, sa halip na tayo yung maparusahan. Ano po? So ito po, makikita na natin. It is a journey with God na talagang si Lord yung talagang gumawa ng paraan. At dito nagsimula yung ating journey. Sa pagtawag pala sa atin, nung tayo ay ipinanganak na muli. It is a journey where God is leading us to our heavenly home. God is leading us to our heavenly home. Sabi sa verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed at the last time. So ito po yung ginagawa ng Lord, nililid tayo patungo doon sa ating eternal destination po, our heavenly home. Na makikita natin yung shepherd role ng Lord sa Israel, doon pa lamang sa pagkakatawag kay Abraham. Kita po natin yun, ano? And then yung pagdako nila sa Egypt, na naranasan nila for 4 centuries, yung slavery. Nandun po yung deliverance ng Diyos. Hinango sila, nag-exit sila sa Egypt. Tumungo naman sa disyerto at nakita naman natin, yung Diyos na naman nakasama nila. Una, nandun yung provision sa mga pagkain nila. Nandun yung manna coming down from heaven. Nandun yung tubig sa disyerto. Si Lord po yung kasama nila doon sa buhay disyerto nila no? And then, patungo doon sa promised land. Kasama na naman nila ang Lord. Sabi po, a cloud by day and a fire by night. No? Si Lord po yung nagli-lead sa kanila sa pamamagitan ng ulap sa umaga at apoy sa gabi. Yun yung nagdi-direct po sa kanila, sa kanilang pag-journey, no? Doon sa wilderness na yon, patungo sa promised land. So malinaw na malinaw po, no? Na talaga ito yung ginagawa ng Lord. Siya yung nagli-lead sa kanyang mga anak patungo doon sa kanilang heavenly home. No? Sabi po rito, no, yung sa verse 1, binanggit po rito yung to the pilgrims of the dispersion. Pilgrims. Sabi po ni dictionary, ang pilgrim daw is one who journeys in foreign lands. One who journeys in foreign lands. One who travels to a shrine or holy place. Kung tutusin po, we are pilgrims. We are pilgrims living as strangers in this pagan world, mga kapatid, with our shepherd and King Jesus. Yung prayer niya po doon sa Ama, yung high priestly prayer niya, sa John 17, makikita po natin yan, verse 15 hanggang 16, na ang sabi po ng Panginoon doon, I do not pray, sabi niya sa Father, no? I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one.
They are not of the world, just as I am not of the world. Sabi po ni Jesus. Pinapanalangin niya yung mga apostol at maging yung mga kikilala sa kanya sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol. Po. Tayo po ay, sabi ni Paul, for our citizenship is in heaven. Citizenship po natin ay sa langit, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Mababasa po natin sa Hebrews, yung mga men and women of faith sa kanilang journey. Ano po yung nangyari? Ano po? Dahil karamihan sa kanila, hindi nila natanggap yung pangako eh. Ang sabi po roon, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had the opportunity to return. But now, sabi po, they desire a better, that is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God for us, for He has prepared a city for them. Our Lord, our King, Jesus is leading us to our heavenly home. Sa Revelation, kitang-kita po natin ito. Sabi po roon, now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God will be with them and be their God, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So ito po yung direksyon natin, our heavenly home, to be with our Lord and with all the saints. Ito po yung mararanasan natin. Ito yung blessed hope na inaantay-antay natin, mga kapatid. Dahil wala na yung pain dito, wala na yung pag-iyak natin, wala na yung pagreklamo ni Kuya Ben sa mga korupsyon na nangyayari. No? Wala na kaming problema ni Kuya Anton. Yung buhok namin, perfect na yan. Kuya Anton. Wala na. No? Kung ano yung pinakamaganda mong itsura, yun na. Kasi perfect ka na eh. Glorified body ka na eh. Ano po? Glorified body ka na. Wala ka nang intindihin problema. Di po ba nakakamiss yung moment in time na yon? No, lalo na tayo ay dumadaan sa mga apoy ng pagsubok. Kadami-dami, kabila-kabila po, mga kapatid. David is very much aware of his spiritual journey with God, his shepherd. Aware na aware si David dito at alam na alam niya yung role ng Lord as his shepherd at siya naman as the sheep. Alam na alam niya ito eh. Nakita ni David, yung kanyang spiritual journey ay totally dependent sa kanyang shepherd. Totally. Wala siyang magagawa, no? Unless the Lord
ang gagawa, kikilos, mag-iingat, magpo-provide, gagabay, no? Gagamot sa kanyang mga pangihina, magre-restore ng kanyang kalakasan, at maghahatid sa kanya doon sa kanyang heavenly home. So that si David, with full confidence and restfulness, sabi niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Surely, tunay, no, na goodness and mercy shall follow me. Nakita niya kasi na nadadapa siya, nanghihina siya, natatakot siya, naduduwag siya. Ito yung mercy ng Lord nakabuntot sa kanya. Ito yung goodness ng Lord para i-lift up siya palagi. No? Surely goodness and mercy shall follow me. Doon sa kanyang journey. Nakita po ni David ito because the Lord is his shepherd. The Lord is his king. Kapatid, are you aware of your Christian journey now? Aware ka ba, kapatid? Totoo ba sa iyo ito, kapatid? With God as your shepherd? Are you journeying now with God? Kasama mo ba si Lord sa bawat araw? Kumari lang sa bawat sandali. Kumari lang sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat hininga mo. Kasama mo ba si Lord? Kasi minsan ang problema, si Lord nasa sa atin eh. Pero tayo, yung isip, yung puso, kung saan nagwa-wonder tayo eh. Marami tayong hinahanap eh, pero andito na siya eh. Na-wonder, sabi niya, be still. Know that I am God. I am your shepherd, I am your king. Po, yun yung problema natin minsan. Kung saan tayo, nagiging anxious tayo sa maraming bagay. Nakakalimutan natin that He is our shepherd, our king, leading us to our promised land. Napakaganda nung Psalm 32 verse 8. Sabi po ron, I will instruct you, I will lead you, I will guide you with my own eye. I will instruct you, I will lead you, and I will guide you with my own eye. Naisip mo na ba yun, yung Lord talaga nakamasid sa iyo? No? Ibig sabihin, kung ikaw bilang parent, talagang iniingatan mo, no, ng buong lakas mo, kapangyarihan mo yung anak mo. How much more yung tatay natin sa langit na perfect? I will instruct you, I will lead you, I will guide you with my own eye. Lagi siya nakamasid. Alam niya yung mga nangyayari. Alam niya yung mga paglalakbay natin na minsan may hinto tayo, natatakot tayo. Pero ito yung pangako niya, I will instruct you, I will lead you in the way that you should go. I will guide you with my eye. Next, it is a journey of adversity. It is a journey of adversity. Hindi po ang buhay Kristiyano ay a bed of roses. Hindi po. Kasi ito yung mga pangako dun sa mga naglalaki ang mga simbahan. No? Pag nakay Kristo ka, wala na yung mga problema na yan, wala na yung cancer, wala na, hindi ka na mangangailangan. Ito po yung mga pinapangako nila. Siyempre, gusto ng tao yon, pupunta ron. Pero hindi po yun ang totoo eh. Because our Christian journey is a journey of adversity. Kaya nga sabi sa verse 6 and 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Ito po yung journey natin, mga kapatid. Makipot, makitid, tuwid na daan. Ito yung sinasabi ng Lord, mga kapatid. No? At dito sa journey na to, along the path of adversity, God is molding us using the trials of life.
as the potter and the gardener na nagpuprune sa atin upang tayo ay mamunga. Aware po ba tayo rito? Na tayo dumadaan sa mga apoy ng pagsubok dahil ito yung ginagawa pala sa atin ng Diyos. A journey along the path of sufferings and trials for life transformation, resulting in honor, praise, and glory when Christ returns. Sabi ng Lord, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go by it, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Sabi ni Paul, for you, to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Ano yung purpose ng Lord sa Israel? Bakit 40 years sila nag-travel sa wilderness patungo sa promised land? Na kung tutuusin, 11 days lang kaya nila makarating, no, kung di ako nagkakamali, doon sa promised land. 40 years, paikot-ikot sila, mga kapatid. No, ito po yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 2. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. Bakit? To humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Di po ba, ang daling magpuri sa Diyos. Lord, kay buti mo. Dahil ito puno yung bulsa mo No, maraming laman yung ref mo Lord, thank you Lord. Pero kung wala na yung mga lahat ng yon, praise the Lord pa rin ba? No? Ginagamit ng Lord itong mga bagay na ito para i-reveal kung sino talaga tayo sa loob So in this disyerto na to, ito yung University of Discovery. School of Discovery ito Dito natin talaga nakikilala kung ano tayo, kung sino tayo. Baka naman magaling lang magsalita yan si Kuya Pong Pero pag dumaan na sa mga wala na Hindi mo na makita yung pagkakristyano niya. So yun po, yun yung purpose ng ating Lord. Dito sa ating binasa, ang nagiging purpose niya, sabi dito ay, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Una-una, genuineness of your faith. Kumbaga, nagiging totoo, nagiging tunay, hindi peke yung pananampalataya mo dahil nakapasa ito Dumaan niya sa test. Approve ka, kumbaga Hindi ka talaga lumayo sa Panginoon, sa halip ay nandoon, lalo ka nagtiwala sa Kanya. Approve ka, genuine ang faith mo. Kumbaga, genuine, that the genuineness of your faith na dumaan sa apoy ng pagsubok. And then, yung pagiging lantay o pure, na tulad ng ginto, na para maging pure, dadaan ito sa apoy. Para mawala yung mga infirmities. Tayo rin po, talagang kine-cleanse ng potter. Pinadadaan tayo sa mga apoy ng pagsubok upang tayo ay maging wagas, maging pure, parang ginto, mga kapatid. Iyon po ang dahilan, mga kapatid. At sinasabi rin dito na life resulting in praise, glory, and honor when Christ is revealed. Diba, ito yung ginagawa ng Lord. Ito yung proseso sa Romans 8:28-29. Nasabi rin, all things work together for the good. All things, the bad things as well as the good things, ginagamit ng Lord lahat yan. Mga negative circumstances,
kasama ng mga magagandang nangyayari. All things, God is using all those things for the good of those who love God. To them who are the called, no? According to His purpose. Dahil ang ultimate goal niya for us is to be conformed to the image of His Son through our sufferings. Basahin niyo sa Romans 8, kitang-kita po natin yan, sufferings, doon tayo hinuhulma patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito po, makikita po natin yan, mga kapatid. Dahil ang talagang nais niya ay maging kawangis tayo. Remember, we are created in the image of God. So ito yung nire-restore sa atin, yung image of God ng ating Panginoon Diyos. Na unti-unti, inaalis yung mga sagabal sa buhay natin, minomold tayo patiently, lovingly, upang maging kawangis ni Jesus. To be conformed to the image of His Son. Sabi po 2 Timothy chapter 2 verse 20-21, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if any man cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Mga kapatid, masasabi mo ba na ang buhay mo ngayon ay nagiging yari sa ginto, yari sa silver, na nagbibigay honor and praise, glory sa ating Panginoon? Nagiging kapuri-puri ba ang buhay mo ngayon? In the face of the trials na pinagdaraanan mo. It is our choice, mga kapatid. No? Ito ay choice po natin. Kasi pwede namang maging mediocre tayo. Mediocre Christianity. Yun na lang. Kahit na kahoy ako, kahit na dayami. Christian naman ako eh. Pero ang challenge po ito ay piliin natin yung maging ginto ka, maging pilak. Dahil it is bringing glory, honor, and praise to our Master. Kung tama ang pananaw natin sa trials and sufferings, magiging tama yung attitude natin. No? And then, magiging tama din yung response natin, yung conduct natin, yung behavior natin. So that kung totoo ito sa atin, we can live a life of faith and love for God, filled with inexpressible and glorious joy. Sabi po rito, whom having not seen you love, though now you do not see Him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Perseverance, napakahalaga po nito. Endurance, napakahalaga po nito. Lalo na sa ating pagharap sa mga problema ng buhay. Napakahalaga po nito. Perseverance in suffering and trials lead us closer to Christ. Ano po? Producing in us the fruits of the Spirit and the joyful hope of the glory that awaits us. Kita natin to sa Romans 5:3 hanggang 5. Sabi rito ni Paul, and not only that but we also glory in tribulation. No, natutuwa sila, nagagalak sa mga tribulation. Sabi ni Paul, knowing that tribulation produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who has given to us. Ito po yung blessing. No? Kumbaga, blessing in disguise habang dumadaan tayo sa mahirap, mapapait, nakakatakot, nakakapanghinang mga higanting pagsubok. Pero ito pala yung ginagawa ng ating Diyos. Sana mabuksan yung puso natin, no?
Sa halip na umangal tayo, magtuturo tayo, sino-sino, ay makita natin ang Diyos na hinuhulma tayo, ginagamit yung mga circumstansya ng ating buhay. So that magre-resulta ito sa nagpupuri ka, nagpapasalamat ka sa ating Diyos. And last, it is a journey of preparation, mga kapatid. No? Journey with God, journey of adversity, and last, it is the journey of preparation. Journey of preparation. A life preparation now for the believer's glorified life in the coming of the Lord Jesus Christ. Paghahanda po ito dun sa ating patutunguhan na glorified life pagdating ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa 13 hanggang 16, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. Preparation po ito for holy living in anticipation of our glorification, na perfect holiness po ito pagdadating ng Panginoon. Siguro kung mag-a-apply si Pot for immigrant visa, no? Sa ibang bansa, sa Europe, kung saan-saan, palagay ko, bago ka tumungo ron, maghahanda ka na eh. No? Igagayak mo na yung sarili mo. Alamin mo, ano ba yung kultura doon? Ano ba yung mga kaugalian doon? No? Alamin mo lahat yun eh. So that, pagdating mo ron, hindi ka naman mukhang, from D. Kasi natutunan mo na eh, kung ano yung buhay doon eh. Di po ba ganun din ang buhay natin bilang Kristiyano ngayon? Na ginagayak, hinahanda tayo eh. Tayo yung naghahanda. Ang Panginoon ay ginagayak din tayo. Dahil dun sa pupuntahan natin, our permanent dwelling place, our heavenly home. Unang-una, it is a preparation na gawa ng Diyos sa atin eh. No, yung preparation, si Lord mismo, hinahanda tayo eh. Yung banal na Espiritu talagang binabanal tayo. No? Sabi nga ng Lord, no, kumbaga yung pagmamahal niya, no, na kinumpara doon sa mag-asawa eh. Sa Ephesians, sabi rito, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. Kasi siya yung magiging groom. Yung church yung magiging bride. Eh, no? Ito yung imagery dito eh. Christ also loved the church. Paano niya minahal? And gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ito po yung paggagayak na ginagawa ng Panginoon sa atin through the Holy Spirit. Dahil there will be a joyous celebration pagdating ng panahon po na talagang ito yung selebrasyon ng groom, ang ating Panginoon, at yung ating church naman na siyang kanyang magiging bride. There will be a joyous celebration. Kaya ngayon pa lang ay ginagayak na po yung church. Ginagayak na yung mga Kristiyano. At ito rin ay preparation natin, mga kapatid. Hindi lang yung kumikilos dito eh. No? Ito'y pagkilos din natin, mga kapatid. Hindi tayo nagiging passive, kundi meron tayong role na ginagampanan sa paghahanda. No? Kaya sabi rito, no, therefore preparing your, gird up the loins of your minds,
Sa NIV, therefore, preparing your minds for action. Ang ganda po sa NIV, no? At makikita din natin sa Philippians, sabi po rin, work out your salvation with fear and trembling. No? I-work out mo yung salvation mo. Diba? I-practice mo, no? Yung pagiging Kristiyana mo. So ano po yung work natin na gagawin dito? Sabi, unang-una, be sober. Be self-controlled. Kumbaga, no? Kaya mo bang i-control yung sarili mo, kapatid? Kaya mo bang i-disiplinahin yung sarili mo? Be sober. Be self-controlled. Siguro magandang nito, be spirit-controlled. Kasi kung tayo lang, hindi natin kayang gawin yon na madisiplina yung sarili natin, no? Hindi po natin kaya yun sa sariling wisdom and strength. Kaya mas maganda siguro ang term dito, be spirit-controlled. Be spirit-controlled. A disciplined life, living and working in the teachings, walking in the teachings of God's Word. No, ito yung disiplina mo, no? Kaya nga, good soldier ka, pleasing your commander-in-chief. Good athlete ka, no? Disiplinado ka. Pagkain mo, sa pagtulog, and then good farmer ka. Discipline po lahat ito Kasi ito yung larangan ng pagiging Kristiyana po no? So, discipline. Sabi po sa Proverbs, he who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Makita po natin, napakahalaga pala yung magkaroon tayo ng self-control or spirit-controlled life. Actually, ito pa din yung minomold ng Lord sa buhay ko ngayon. Yung self-control. Dahil there are times na nagiging impatient ako. No? Nagiging impatient. Minsan lang sa pagmamaneho. Minsan sa pakikipag-uusap mo sa tao, yung mga nagiging attitude mo, nagiging impatient ka. Minsan sa mga decisions na pinangungunahan mo si Lord. Hindi ka man lang nag-pray bago mo dinecide yun. No? Wala yung waiting upon the Lord because of impatience. So makikita po natin yung ating unbelief, yung ating arrogance, as if alam mo ang buhay. No? So dito po ako talagang minomolde and I'm talagang asking God na talagang baguhin ako. Dahil napakahalaga po na magkaroon tayo ng self-control. Importante ito bilang Kristiyano. Then, sabi rito, rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you. Living in the light of the future glorious life in the coming of Christ. Bakit mahalaga po ito na nakatingin ka ron sa buhay sa inaharap? Napakahalaga nito. Kasi nga, sa pagdaan po natin sa maraming sufferings Di po ba? Kung wala kang tinitingala Kung baka nakita mo yung anak mo na talagang nagkukumahog, talagang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral na po, anong gagawin mo bilang magulang? Di ba lalapitan mo siya, anak? Konting taste na lang. Meron ka ng diploma, di ba? Tapos yan na. Meron ka ng magandang trabahong nag-aantay sa'yo. Di po ba ganun din po Why do we look for our blessed hope, to our blessed hope? Sabi po ng Romans, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi po pwedeng ikumpara yung panandaliang sufferings natin. Nagtiis ka ng ganito, mga ilang taon, kumpara naman doon sa walang hanggang kaluwalhatian, kaligayahan sa piling ng Diyos na tumawag at nagligtas sa iyo. So, mapapagtiisan mo Kumbaga magkakaroon ka ng patience Dahil temporal lang ito, panandalian lang ito Dahil ito yung nag-aantay sa akin Sabi ng Romans din, if we suffer with Him,
then we will also be glorified with Him. No guts, no glory. So kailangan po dumaan tayo talaga sa mga pagsubok na yan, patiently trusting the Lord. Because andun yung glory ng Lord that awaits us. And then, sabi rin dito, no? Not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, forsaking our old sinful and carnal life, characterized by enslavement to the world, to the flesh, and to the devil. Ito po yung makikita natin. Ito yung former life natin eh. Sabi po rito, i-abandon mo na yan. No? Kalimutan mo na yan, talikdan mo na yan. Kung tutuusin po, as Christians, sabi po ng Romans din, chapter 6, we have been identified with Christ in His death and resurrection. Ano ibig sabihin nito? Tayo daw ay namatay na, nakasama ni Jesus, no, sa kanyang kamatayan. Di ba namatay po siya? Bakit siya namatay? Dahil sa kasalanan. So tayo ay namatay na rin sa kasalanan, nakasama ni Jesus. Kung ano yung nangyari sa kanya, yun yung totoong nangyari sa atin inwardly, sa puso po natin. Tayo'y patay na, kumbaga, sa kasalanan. Hindi na yung kasalanan ang nagdodomina ng buhay natin, hindi katulad noon, na buhay alipin. Yun po yung katotohanan, kapatid. And then tayo ay nabubuhay, binuhay na muli, nakasama ni Kristo. Na ang tinuturo dito, yung ating bagong buhay na ipinamumuhay ngayon sa kapangyarihan, gabay ng banal na Espiritu na nananahanan sa atin. Yun yung prayer kanina ni Pastor Kit eh. Na tayo'y talagang gabayan, turuan ng banal na Espiritu. Dahil apart from God, hindi po natin talaga kaya ang buhay Kristiyano. Promise yan. Hindi ka pwedeng magmayabang, no? Hindi ka pwedeng magmalaki. Kaya trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways. Dapat po ganun yung nagiging attitude natin. Sapagkat kung hindi tayo nagpapapuspos sa Espiritu, ibig sabihin kung hindi tayo lumalakad sa patnubay at gabay ng Espiritu sa bawat araw ng ating buhay, kung hindi po ito yung ating direksyon, mga kapatid, at pinipili pa rin natin yung dating buhay. No? Nagbababad tayo sa mga ganito, no? Ito yung nagiging oras natin, walang kinalaman yung bagong buhay. Ano mangyayari? Palagay nyo? Mahayag pa rin yung dating ikaw. Yun yung magmamanifest eh. Kaya sabi rito, talikdan eh. Talikdan mo na yung dating buhay mo. So it is a choice, mga kapatid. Araw-araw, pagising mo pala, yung dating buhay ba o itong bagong buhay na kay Kristo? Dapat ganun po eh. Talagang firm yung decision mo eh. I have decided to follow Jesus, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. The cross before me, the world behind me. I have decided to follow Jesus. Sabi po rito sa huli, be holy. Kung titingnan natin itong tatlong bagay na ito, no? Yung be sober, rest your hope upon the grace that is to be revealed, and not conforming yourselves to the former lusts. Ito ay nakapailalim sa holy living po lahat ito. Itong una, pangalawa at pangatlo. No? At ito yung ating ginagawang paghahanda in anticipation of the Lord's coming. Sabi sa 1 John 3:2-3, 1 John, sabi po, Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him, ano mangyayari? Purifies himself just as He is pure. Kung nakatingin ka po ron sa pagdating ng Panginoon, you will purify yourself as He is pure.
Ito po yung gagawin mo dahil alam mo, darating na siya eh. Darating na siya eh. Handa ka ba? Nakagayak ka ba, kapatid? Tulad ng parable ng mga ilang virgins ba yon? Yung isa may mga dalang oil, yung isa naman, five ba yan? 5 virgins, no? Ay walang oil. Kaya nung dumating ang Lord, wala silang oil, hindi sila handa. Sabi ng Lord, occupy till I come. So tayo dapat ay nagbababad sa presensya niya. Tayo ay talagang aware na tayo ay ginagayak niya dahil siya ay parating, mga kapatid. So ano yung motivation mo? Bakit ka namumuhay na may kabanalan? Bakit ka namumuhay na may kabanalan sa Diyos na dahil sa pagmamahal sa iyo ay pinadala yung kanyang anak para mababayubay sa cross, pamatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Ano yung magiging response mo? Ano yung magiging response mo kay nanay, kay tatay? Na nakita mo yung talagang sakripisyo nila, paghihirap, kakainin na lang nila, ibibigay pa sa'yo, no? Mari nga lang, ayaw kang padapuan sa mga langaw, lamok. Ganun kanila iningatan eh. Itinaguyod ka nila, no? Hanggang sa maging established ka na sa buhay mo. Ano yung response ba sa kanya? Di ba igagalang mo siya sa puso mo? You will honor your father, your mother, na talaga nagmahal sa iyo. Eh. Sa kabila ng kakulitan mo, katigasan ng ulo mo, ito, tinataguyod ka niya. The same is true with our Father in heaven who is perfect. No, yung pag-ibig niya sa atin, for God so loved us that He gave His only begotten Son para mamatay sa cross. Ano yung nagiging response po natin? Di ba, reverential fear? Takot na may pagpipitagan sa ating Diyos. Sabi po rito, and if you call on the Father who without partiality judges according to each man's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold, but from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Sabi po sa NIV, in reverent fear. Reverent fear. Sabi ng psalmist, if you, O Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? Kung tatandaan mo, Lord, yung lahat ng mga kasalanan ko, simula nung nagkaroon ako ng kamulatan, no? Sino makatatayo sa harapan mo, Lord? Diba? Isa-isip mo pa lang, napakalikot niyan eh. Sa bibig mo, walang preno yan eh. Yung conduct mo, na dapat ito, ginagawa mo, pero iba eh. No? Kung tatandaan ng Diyos ito. Kasi alam niya lahat eh. Who could stand? Sabi po ng psalmist eh. Buti na lang, ito yung kasunod, sabi ron. But with you, there is forgiveness. But with you, there is forgiveness. So that we can, with reverence, serve you. Psalm 133 and 4 sa NIV. Reverential fear, isang malalim at banal na pagpipitagan o paggalang sa Diyos sa dakila niyang kabanalan, kapangyarihan at kahabagan. Hindi isang takot sa kaparusahan, kundi isang banal na takot na may pag-ibig na humahantong sa paggalang, pagsamba, pagpapakumbaba, at pagsunod sa kalooban niya. Reverential fear po. Ito po yung ninanais ng ating Ama.
Hindi ka susunod sa tatay at nanay mo dahil andun yung pamalo niya eh, no? Kundi, sinusunod mo siya dahil mahal mo siya eh. Ganon din yung Ama natin sa langit. No? Mahal natin siya eh. Dinisiplina tayo, pinrovide yung ating mga pangangailangan, kinorek tayo. Ito po yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Niligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Our response to God's unmerited salvation in Christ. Sa Romans 12, makikita na naman natin yon. Kasi chapter 1 hanggang chapter 11, makikita po natin, yung pagkamakasalanan ng mundo na walang pwedeng may pagmalaki sa Diyos. At ito naman yung kaligtasan na ino-offer niya, yung righteousness na nagmumula sa ating Diyos. At ito yung ipinagkakaloob sa atin, mga kapatid. So that kung talagang naranasan mo ito, ikaw na makasalanan na kagaya ko, naranasan mo yung biyaya ng Diyos na iniligtas ka. No? Sabi po rito, I beseech you, therefore, brethren, ako'y namamanhik sa inyo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, na ipinamala sa iyo nang ikaw ay kanyang iligtas. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your true spiritual worship. Ano yung response mo sa Lord na nagligtas sa'yo? Worship, service, pagpupuri, pagpapasalamat, pagiging banal sa iyong buhay. Ito yung alay mo sa iyong buhay bilang Kristiyano dahil minahal ka ng Diyos at ito ngayon ang nagiging sukli mo, ganti mo, minamahal mo siya. We love Him because He first loved us. Do you consider your life here on earth as a training ground for our future life of glorification at the coming of our Lord? Nakikita mo ba, kapatid, na training ground ito, itong mundo? Are you now doing your homework, classmates? Ginagawa niyo ba yung homework niyo? Ayan. Yung ating buhay, kabanalan. Baka marami kayong absent. Alala ko na nag-aaral ako ng high school, nung mga barkada ako, palagi akong absent. Baka kayo ay absent, mga kapatid, ha? So gusto ko na i-conclude. Inip na yata si Kuya Ben. Next month will be my 70th birthday. 70 na po ako. Sa biyaya ng Diyos, sa kahabagan niya, 70 na po ang inyong lingkod. Praise the Lord. Sabi po, ang life expectancy daw ngayon ng mga Pinoy yata ay 71 sa mga male, 71. Mga babae, mas mahaba 76 daw yata. So kung tutuusin, medyo malapit-lapit na ang lingkod nyo. No? Medyo mahaba-haba na rin yung tinakbo ko sa aking spiritual journey. Nagiging adventure ito. Nagkaroon ng mga romance noon dati. Hanggang sa masumpungan ko yung aking pinakamamahal. No? Nagkaroon ng mga yugto na talagang nakakatakot. Nakakatakot. Nagkaroon yung mga yugto na talagang down ako. Talagang helpless, hopeless. Pero may mga pagkakataon naman na punong-puno ka ng pagsasaya dahil dama mo ang Panginoon. Lalo na yung pagpapala, paggagabay, yung kahabagan niya. So ito po yung nais ko. Ngayon pa lang ay ipagpasalamat na sa ating Diyos. No, sa biyaya ng 70th birthday ko kung loloobin niya po. No, po. At ngayon nga, kumbaga sa karera, nandun ako sa home stretch, nearing the finish line. Kung kaya dahil dito ay lalo ako napapaalalahanan po. Lalo ako napapaalalahanan na
kailangan ko ang Diyos. No? Kailangan ko ang Diyos. Para matapos ko itong karerang ito. Matapos ko ng may pananagumpay. Ito po yung marubdob kong panalangin. Dumadalangin pa rin na talagang kung maaari ay lalo pa ako mapalapit sa Kanya. Lalo ko pa siya madinig. Lalo na yung kanyang paggagabay. Kasi kung medyo nag-iedad ka na, medyo minsan mahina na yung pick up mo rin. No? The more po na napapaalalahanan ako na I need God every moment, every second, every minute. Kailangan ko po ang Diyos Kaya dahil dito ay lalo ako nagiging seryoso. Nagiging seryoso ako sa aking pananalangin. Nakikita ko yung essentiality ng pananalangin dahil ito'y pakikipag-commune sa ating Diyos Di po ba? Lalo ako nagiging seryoso sa pakikinig sa Kanyang salita. Paggising ko pa lang sa umaga. 2-3 kabanata ng Biblia ay aking pinakikinggan. Kahit minsan di mo nauunawaan. Pero alam mo, dapat ka makinig dahil salita ng Diyos. So ito po yung tinatahak ko ngayon na sa edad kong ito, blessing na nakita ko yung lalo kong kailangan ang ating Panginoon. I realize that our spiritual journey is an impossibility apart from the gracious and merciful God who is with us and in us. Ito po yung conviction ko ngayon na nais kong i-share sa inyo. Sa araw-araw po ng pag-exercise ko, 3 or more kilometers a day, by the grace of God, at the end, sa dulo po, kung na-reach ko na yung goal na yon, ay winawakasan ko na isang panalangin, isang pagpapasalamat, isang pagpupuri sa Diyos. In the very words of Paul, sabi ko po, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. In your name, by your grace, loving Father. So ito po yung nagiging paglalakad ko every morning na nagiging makabuluhan dahil I am reminded of my spiritual journey with the Lord. So ngayon po, mga kapatid, sa ngalan ng mga kapwa ko matanda, si Kuya Ben, Kuya namin, Kuya Bok, si Kit na aming bunso, no? At yung mga ginugurumpar para maging elders. So in behalf of them, sa ngalan ng kapwa ko elders, bilang nakakatandang kapatid ninyo sa Panginoon at kapwa nyo lingkod, madalangin ako sa aking Diyos, sa ating Diyos na magkaroon kayo ng talagang isang makahulugan at makabuluhang Christian journey with God. Nawa mabuksan yung ating puso at isip na tayo ay naglalakbay ngayon kasama ng ating Diyos. And may the Lord, our merciful and gentle Lord, empower you, strengthen you to persevere in the spiritual journey in the face of hardships, difficulties, tribulations. Ito po yung aming dalangin na talagang i-strengthen kayo ng ating Panginoon to persevere. Pleasing our Lord who will make you a blessing, lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lamang maglakbay at doon sa mga nahihirapan sa kanilang journey. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, patuloy na paglinawin yung kanyang salita sa ating buhay. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, buksan ang aming puso at kaisipan sa aming spiritual journey with you, Lord. Gabayan mo po kami. We pray in Jesus' name. Amen.